Mga sundalong Chinese, di umano, nakapasok na nga ba sa Pilipinas? Ito po'y kasunod ng mga nakita mga umano'y Chinese military uniforms na nasamsam sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. Makakausap natin ngayon si Dr. Wilson John Casio, spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Dr. Casio, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Aljo, at mga tagapanood at tagapakinig ng iyong programa. Ayan ang tanong. Nakapasok na ba talaga dito mga espiya ng China? Opo, dahil dito sa nakuwang mga umano'y military uniform ng China na may nakalagay PLA sa sinalakay po ninyong mga illegal na Pogo Hub sa Pampanga? Aljo, we cannot discount that possibility, pero that is too early to say at this point. Una, kinakailangan muna nating maproseso yung mga naturang mga uniforme, kung talaga nga pong tunay sila o hindi, at saka kung anong rason kung bakit sila nandito sa na-raid nating scam farm dyan sa Porac, Pampanga. So that will become part of our evidence that will be returned to the court. At syempre, aaralin din po yan ng ating intelligence community at saka ng ating internal security forces. Ano pang nakuha po sa kanila na may kaugnayan po sa PLA, People's Liberation Army ng China? Ang nakuha lang naman po natin so far tayo ay nasa pang 30 building pa lamang po. Opo. So 30 of the 45 buildings. So anim na pares ng uniforme na di umano'y People's Liberation Army, nakalagay doon sa kanyang pin sa mga botones PLA, tapos may mga insignia din po, may mga emblems at saka patches. Then meron din tayo nakuhang 2 pares ng boots na military boots. So, yun lamang po so far. On plain sight, yun lamang ang ating nakita na mga di umano, mga gamit galing sa People's Republic of China ng PLA. Ano pa pong nakuha po ninyo na mga, kung meron man mga illegal na mga gamit na nakuha po ng PAOC dito sa ni-raid na mga illegal na Pogo Hub sa Pampanga? Marami ho talagang illegal. By the way, ang partner po ng PAOC dito, ang lead agency sa ground will be the CIDG. Okay. PNP CIDG. PAOC is the one managing the case. No? Kami ang nasa likod nung CIDG. So ano man nakita namin? Una, nakakita tayo ng, ang mga glaring dito, nakakita tayo ng mga cloning devices. Okay. So bawal po yun. Ibig sabihin, cloning devices, kaya nilang mag-replicate ng mga credit cards, mga SIM cards, mga IDs, and so on and so forth, no? So, bawal po yun sa ating batas. Violation po yan ng illegal access po yan ng devices. That's one. Second po, may mga nakita tayong 3 kwarto na ngayon matuturing nating active crime scene sapagkat yung 3 kwarto may mga bakas ng dugo sa sahig. So, we assume na dugo sila until such time ma-process sila ng SOCO. Mga tilamsik sa tingin namin ay dugo sa mga damit, sa mga kobrekama, sa higaan. Napakarami ho, ano? Tapos may mga nakita kami mga ilang gramo ng shabu. May shabu. Yes sir. May mga nakita rin po kaming mga nayuping mga baseball bat, mga retractable batons, tasers, mga pellet Ibang gun, klase sila. Rolex, dalawang Rolex at ilang mamahaling mga watches, mga alahas, mga ginto, 650,000 pesos cash so far, ilang vaults. Siyempre, hindi ho natin bubuksan yung vault until makakuha tayo ng court order para mabuksan yon. So, talagang napakarami. Kakaiba itong scam farm na ito. Diyan, dating para bang nagkakaroon ng torture daw? Sa loob ng mga illegal, ahas ang tawag dito ng PAGCOR sa loob ng mga illegal na mga Pogo Hubs. Pakikwento, ano pa itong ginagawa? Bakit may mga torture na mga senaryo sa loob ng mga hubs na yan? Aljo, ganito ho kasi yan. Ano bang yan pong Lucky South 99, kilala po yan bilang isang kidnap hub
not kidnap or ransom. Oh, ganun Yung ba? ibang mga natatalo sa mga casino, mga junkets, Oho, ganyan, oho. kapag wala na silang pambayad, ibinebenta po sila ng mga junket operators o di kaya mga unscrupulous Chinese syndicates dyan sa loob ng mga casinos dito sa Metro Manila. Binebenta sila, dinadala sila dyan sa Lucky South 99 at doon sa na-raid natin sa Bamban at saka itong na-raid natin dito sa Smart Web Masdake sa Pasay. No? Oho. So, pag ayaw po nilang sumunod doon sa pang-scam na inuutos sa kanila, ayan o, ang kinalalabasan nila pinagbubugbog po sila. Ganun. Siguro nakita nyo yung video nung isa sa mga nakatakas noong June 6, noong June 5 na madaling araw, di ba? Nakatali pa siya, nakaposas pa siya sa kama. Ganun. Ano pong uring scam ang ginagawa po nila, Dr. Casio? Itong mga scam farms po na ito, katulad yung dyan sa Lucky South, love scam, task scam, cryptocurrency scam, may mga illegal trading platforms po sila. So at the end of the day, pwede ho nating kasuhan ng money laundering itong mga scam farms na ito. At sigurado, ganon din po sa Bamban, kakasuhan din po natin ang paglabag ng anti-money laundering law, yung sa Bamban. Ganon din po dito sa Porac. So yung mga naglipa ng mga love scam at ilan pa mga scams, crypto scam na natatanggap ng ilan natin mga kababayan, ito po'y nanggaling malamang dyan po sa illegal na mga Pogo Hubs na yan? Traceable po yan sa mga scam farms po na mga ito. So, kaya nga po kami nananawagan dito sa ating mga local government units kapag may mga ganitong operation, ganyang kalalaki, hindi ho dapat kayo pumapayag na hindi kayo pinapapasok diyan sa mga lugar na yan. They are within your municipalities, your cities. Dapat you must insist on being able to go in. Kapag hindi ho kayo pinapapasok, use your police powers, ipasara po ninyo ang ganitong klaseng mga facilities. Linawin ko lang po, meron bang mga Pilipinong nagtatrabaho din sa mga illegal na mga scam farm? Illegal na mga Pogo Hubs na mga scam farm ang tawag ng PAGCOR? Aljo, yun nga'y nakakalungkot dyan, no? Kapagkat sa bawat daan-daan na mga foreigners na nandyan, may katumbas din po yun ng mga daan-daang mga Pilipino na tinuturuan nilang maging scammers, no? Kaya nga ang aking panawagan, personal kong panawagan sa mga kasama namin sa natin sa gobyerno, hindi natin dapat pinapayagan lang makalabas yung mga Pilipino at wag kasuhan. Kaya kami, kinakasuhan namin pag operasyon po ng PAOK, katulad doon sa SKK Rivendell, doon sa may Pasay, kinasuhan po namin, yun nga lamang, hindi dumikit yung kaso, kulang ang ebidensya. You have to understand, Aljo, we can only hold them for 36 hours. Failure to file charges within that 36 hours, we have to release them. Otherwise, arbitrary detention naman pong kakaharapin namin. No? So, pag nagre-regular filing naman, kulang na kami ng ebidensya. Bakit po? Ang ebidensya ng scamming nasa mga computers, nasa mga cellphones. Aljo, ilan lang po ang ating mga digital forensic examiners dito sa Pilipinas. Ilan lamang po ang gamit. Meron ang NBI, ang PNP, ang CICC, DICT. So talagang kaya sila nandito dahil alam nilang may kakulangan ng gobyerno sa technical capability para hulihin sila. Nakikita nila yung kakulangan na meron tayo dito. Well, dapat i-upgrade yan. Ilan pa pong mga tawag nito, illegal na mga Pogo Hubs, ito mga ahas, ang inyo pong lalansagin? Nakadepende po yan sa availability ng resources on hand. Sa ngayon po, meron tayong 402, di ba, na mga illegal na mga pasugalang ganito, mga scam farms na ganito. Ang PAGCOR merong ibinigay sa amin na report ng 58. So, ini-evaluate ko namin yung 58 na yon. Tapos maging yung mga nakikita natin sa media, na mga nare-report sa social media or traditional media, sinusundan din po namin. Pero at the end of the day, ang pinaprioritize po naming matrabaho ay yung kung saan kami makakakuha ng warrant.
without a warrant, hindi ho kami kumikilos sapagkat we want our operations to be always above board. Sir, Nang may hindi tanong ko lang, makulaan sir. kami. Saan tayo nagkulang? Bakit ho hinayaan nating dumami? No, ito pong mga illegal na mga pogo hubs na ito. Dumami po itong mga to na mga scammer, mga scam farms sa Pilipinas. Aljo, itong mga scam farms na ito ay mga dating mga legal na mga pogo. Ganun. So, mga legal po sila. Unfortunately, pag natanggalan sila ng lisensya ng PAGCOR, hindi naman agad-agad umaalis ng Pilipinas sa mga yan. Kaya nga, what we need is a whole of government approach. No, kaya 'yun ang ginagawa ng komisyon ngayon sa direksyon ng ating Executive Secretary and upon the instruction of the President. Zero tolerance tayo sa mga scammers. Kaya lang, Aljo, napakarami talaga. Nasa Mindanao din sila. Marami din sa Mindanao. All over the country po sila. Ganito na lang siguro. All over the country. Panawagan Cebu, na lang. Palawan. Nako, grabe. Dami. So panawagan na lang natin siguro sa ating mga kababayan, pag sila'y nakaamoy, pag sila'y may napansin ng ating mga kababayan, nakikinig po ngayon na marami pong mga ganyan kaduda-duda na mga banyaga. Particularly, hindi lang, Chinese ba ito lahat? Meron bang ibang lahi dito, sir? May ibang mga lahi naman po. We just call them foreign nationals. Foreign nationals ayaw lang. naman po nating, Aljo, we don't want to demonize Chinese, no? just about any foreign nationals. Oo. Kasi marami namang foreign nationals na legitimate Opo, dito. opo, pasensya na po. Kasi sinasabi mong panawagan, ako po yung mananawagan. Yan, opo, go ahead Doon po. sa mga local chief executives. Yun. More than sa mga kababayan natin, ako po'y nananawagan, ang komisyon, ang inyong Presidential Anti-Organized Crime Commission under the Office of the President, ang aming pong panawagan sa lahat ng mga kasama natin sa gobyerno, yung ating mga mata at saka mga tenga sa ground, yung mga mayors, yung mga governors, yung mga barangay captains, sila po ang unang nasa ground. So sila po ang merong malalakas na power, police powers, regulatory powers, name it, whatever powers, nandyan po sa kanila bilang local chief executive. They must be the first, they must be the frontliners of the government in the fight against this particular scam farms. Bago kami, sila po dapat muna talaga. Ang problema kasi, baka yung iba dyan, tumatanggap ng pera. Dr. Casio, oo. Yan nga magkaisa po tayo dito. Anyway, mensahe na lang po, Dr. Casio, spokesperson ng PAOK. Go ahead po. Ang ating mensahe po ay panawagan para sa lahat. Ang laban pong ito, laban sa mga scam farms, requires a whole of nation approach. Yung aming pagsawata sa kanila, whole of government kapag nandyan na po yung problema. Pero whole of nation requires a proactive solution. Kinakailangan po tayong makialam sa problemang ito. Baka magising na lang tayo, Aljo, na ang Pilipinas ay the scam capital of the world na. Kaya hindi ko natin papayagan ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Wilson John Casio ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Thank you po. Good morning. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ay naman si Colonel Francel Padilla, makakausap natin. Nandiyan na? Nandiyan na? Armed Forces of the Philippines, Colonel Padilla, magandang umaga. This is Aljo Bendio. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, live na tayo sa Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Colonel Padilla. Magandang umaga, Sir Aljo. Magandang umaga sa ating lahat ng taga-subaybay po. Ang tanong ng taong bayan, nakapasok na ba dito? Ito mga espiya ng China dahil may mga nakuha ngang mga uniforme ng militar at may nakalagay doon PLA sa mga botones sa illegal na mga pogo hubs dyan po sa Pampanga. Colonel Padilla. Eto po, sir, no? Okay. Yung PAOK, sir, miyembro po dyan ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Opo. So ito nga pong mga nakuha po natin na mga evidences, particularly itong uniforms nga po na sinasabi, allegedly po, iniimbestigahan po natin sa side ng AFP kung ano po yung anything that would merit national security concerns. So sa ngayon po, sir, no, we're checking the veracity of these reports and yung legitimacy nga po na yon. But ang mga uniforms kasi, sir, we have to take into context na we do not conclude na agad-agad kasi pwede pong mabili din yan online
Pwede rin pong pinaglumaan yan and pinamana, mga ganon. Kasi kahit naman po sa amin, sir, may mga lumang uniform din po tayong kumakalat. Ano? And also, may mga illegal activities din po na nag-i-involve ng online scams. So this could be because it is limited in numbers, could does not construe yung sinasabi po natin na may tropa na isang buong kasundaluhan. So it could be also used as props or all those things. But of course, ang AFP po, nagiging mapanuri po tayo. Kaya nga po we do not conclude unless the results of the investigations are out. But we swear po to transparency na kung ano man po ang ma-find out namin and would merit national security concern, the general public would be informed accordingly, sir. No, pero ito ba'y tanggap na natin na threat talaga sa national security itong mga illegal na mga pogo operation Sa sa ngayon, Pilipinas? sir, no, opo sir, hindi pa po natin siya kinoconsider as a national security threat. But of course, any report that we get, sir, we are looking into it and investigating the merits of those reports. We are actually very appreciative, sir, no, sa mga reports po na binibigay. Kasi ang Armed Forces of the Philippines naman, sir, at any one time, hindi naman po tayo all over the place. So, we really appreciate po na may mga reports po na binibigay sa atin. Kasi tulong-tulong po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para po mapanatili natin ang kaayusan po sa ating bansa. Ulitin ko lang po, wala pang mga espiya nakapasok sa Pilipinas? Mula sa PLA? Sa ngayon, sir, wala pa po tayong reports to really put that into put that into stone, sir. Okay. Reaksyon niyo po, yung mga illegal na pogo daw nakita rin malapit sa mga military sites natin. Yes, sir. All of those things, tinitignan po natin. We are stepping back, looking at the bigger picture and connecting the dots, sir. Yung mga uniforme kasi, Colonel, no? Pagkakaalam ko, may mga pangalan yan eh. May mga identification na ba tayo, identity sa mga nahuli? Baka mag-match ang pangalan nila doon sa nakalagay na pangalan sa uniforme ng military ng PLA umano na nakuha dyan sa Pampanga? Opo, sir, no? Yan nga po, sir. Lahat yan parte po ng investigation po na kinakonduct natin. Okay, maraming salamat po, Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Sir, before we end, Yes, sir. i-greet lang po Yes, natin ma'am. ang Go lahat, ahead. sir, ng happy 126th anniversary po ng proclamation of our Philippine independence. We thank also our mga sundalo, sir, for their service, for the freedom na tinatamasa po natin ngayon. And kaakibat po ng pagpapanatili ng kapayapaan, kasama po ng sambayanang Pilipino, ang Armed Forces of the Philippines tungo sa isang progresibo at makabagong bansa. Buhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras, AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Mabuhay po ang Armed Forces of the Philippines.